Hello, a day in a life as, let's say, vlogger, and at the same time, education earning unit student of Northeastern College. So, our school is located at Santiago City. At ako po ay nakatira here in Barangay Antonino, Alicia, Isabela. So, what makes me think and decide about taking up this education unit is because of maybe kailangan ko din talaga because my previous course na aking tinik is it doesn't have any bar exam unlike law. It doesn't have a board exam unlike civil engineering or something like that, radtech, medtech. So nag-isip ako ng paraan na kung paano makuha yung pagkakaroon ng license dahil it's not my curiosity but nagpag-isipan ko na kailangan ko. And maybe actually when I was high school, I'm inspired with my TLA teacher who is teaching computer before, because anything that we ask or any question that we ask, it's either related to computer or anything, we are inspired and at the same time we are amazed that he can answer those questions. Okay, so my journey is as actually ako ay self-employed. Meron po akong printing shop dito sa loob ng bahay. Don't worry, DTI registered naman, and at the same time yun, nag-ooperate kami everyday. Mostly ako lang kung minsan depende kung tutulong ang family members or mga kakilala. So doon ko din kinukuha yung yung ibang, doon ko hinugot yung ibang mga ginagamit ko aside from nagbibigay ng extra ang parents ko, kasi kung minsan na uubusan din ako. Ayan, so it provides something to help me. At the same time kasi yung mother at father ko is they are supporting me dito sa decision na ginawa ko na pag-take ng education units. Marami akong pinuntahan. So before ako napunta sa NC, I've been in Kawayan City so I will not mention the school because for legality purpose, kung mamaya makita to ni YouTube, so depende kung ano yung magiging grants kung I violate something. At least kapag sinasabi ko yung school, so that is a fact na doon ako galing. So yun. So, yan, nag-ikot muna ako sa mga iba't ibang universities and colleges. Nagtanong ako kung they still have the units or earning units na pwedeng i-take para makuha yung curriculum ng education. Yan. So, yan. My journey, hindi rin masyadong naging madali kasi aside from you're thinking about the financial na yan, baon mo, gagamitin mo sa school, mga yan. Until such time na yun, na-realize ko na, meron pala mga projects. And yan, so, yung pagta-travel, yan, mostly. So, yan medyo crucial yung pagta-travel kasi yung time ng school is, o yung time ng class is starting from 5 o'clock. So, we have weekdays, but it's from 5 o'clock to 7. So, yun yung klase namin kay Miss Bautista, kay Ma'am Petty, 5 to 7 yan. Kung minsan, so, di may iwasang mali, hindi rin may iwasan na may mga emergency. So, as usual, normal student, parang bumalik kami sa pagiging estudyante talaga na, ayan, so you need to cope up if may na-miss ka. Another thing is, yun, sa traveling talagang medyo crucial siya kasi kapag ako nga, I'm driving single motor, so yan. Hindi mo ma-expect eh. So all the way from my house sa highway, sa mga traffic, umulan, umaraw, yan. So you need to be careful because you may expect something unexpected, like yung mga disgrasya sa daan, yung mga mabibilis na mga malalaking sasakyan like mga 10-wheelers, yung mga cruise van, nagmamadali talaga. Yan, yung mga experiences ko during my journey from nung first day of class up until now na malapit na kaming matapos. Dahil yan, marami kaming requirements na dapat gawin in order not to be incomplete. So, mga classmates ko, magkakaiba kami ng mga courses din eh. May kaparehas ako, may mga from their fields is nasa medical sila, and then yung mga from government employees, tapos mga teacher na din dyan sa Northeastern College na iba yung courses nila pero they are I think they are mandatory na mag-take, or I don't know because I never ask kasi it's their privacy naman. Yun, so yung iba sa kanila is yan, madaming mga mga ginagawa like me as well. So yan, kapag ngayong share ko lang experience ko last yung peak season na, so November, December, August, September, October, November, December, yung mga bare months na dyan na. So nung first week, so parang naisip ko okay lang naman kasi umaga is free ako. So kapag in case man na meron akong client na meron akong papagawang client, so magagawa ko siya in the morning, and after that afternoon, so I will be going to school na. So yan, so yung mga projects, mga papagawa. So after ng
class hour, uwian na, so itutuloy ko na naman yung mga gawain. So, yung daily rotation ko na yun, hindi ko in-expect na itong malapit ng mga examination. So, parang napaisip ako na, kung, for example, mag-exam kami within this week, and then, saka naman darating yung mas maraming mga orders or mas maraming mga yung mga gawain. So, iniisip ko, paano ko mapagsasabay doon na. Kaya, parang, yan, until such time na yun, okay naman. Kasi habang nagmamanage ako ng time, like, nagbabasa ako ng mga reviewer ng mga 4 to 5 hours. After that, so gagawin ko na yung aking mga orders. No? Yan. Tapos, nakapag-adjust ako. I can say that nakapag-adjust ako kasi talagang nilalaanan ko ng oras, nagkakaroon ako ng boundary. So, 3 hours dapat matapos ko na. Then, the rest, magre-review. Parang ganun. Okay, so, yun. Na-manage ko naman siya. Tapos, ito na. Biglang yun, sunod-sunod na yung typhoon. Yan, ulan na ng ulan. So, nag-adjust din ako doon. Kasi regarding sa mga ginagawa ko, so may mga materials ako na hindi siya pwede ma-expose sa moist, gaya ng mga stickers. Yan, gumagawa po kasi ako ng stickers for labels, nilalagay sa mga packaging ganyan. So nagkaroon ako ng struggles kasi dapat gawin ko ng stickers within this right temperature, kasi kapag nag-print ka na ganyan, so yan, lalabas, magkakaroon siya ng madaming yung mga mancha-mancha, and at the same time nag-UUP siya, naglulukot. Yun, so parang na-experience ko na kulang yung time na yan kasi, for example, paggawa ngayon this week, then kukunin na siya ng by Saturday. Yan, challenge ko yan kasi kahit may free time ako ng umaga para gawin. So, umuulan. So, kailangan ko din bantayan yung mga materials ko. Lagi ko yung blower para kumbaga pumantay yung room temperature kasi syempre nag-iiba na yung weather. So, hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko pwedeng iwan yung mga gamit na yun, mga materials na hindi siya nababantayan kasi kapag nasobran naman siya ng flat kasi dinadaganan ko yan, magkakaroon naman siya ng deformation dun sa may side, sa may mga corner. So yun, so naghinayang lang ako kasi yun nga, may mga nasira. Then at the same time, dun sa barrio din namin, so mga crops during that typhoon, yung dalawang magkasunod talaga. Sakit sa yan, so we need to finance again. So nagkipit, yan, wala na. So yan yung challenges during my being a student. During those time na I'm struggling with managing my time to accommodate yung classes. Then at hindi lang nagtatapos dun kasi talagang maraming surprises na nangyari kasi our teachers, ganyan. So, may report tayo. So, iniisip ko naman report. So, gagawa na naman ng PowerPoint or something like that. So, first na nagpagawa ng report si Sir Petty. Sir Perfecto. So, yun. So, nagawa ko naman siya. Kaso walang hindi namin na-get yung tawag ito. Yung gusto niyang pagawa sa amin na yung digital dictionary. Ganyan. Na ang gagawin pala is maghahanap ka ng mga words within the module alphabetically. And gawin siya ng parang dictionary format na ganyan. So, I think I'm failed or around at the middle. So, inisip ko, strategy. Yan. So, yun yung mga additional challenges na paunti-unting pumapasok. Kasi, although napagdaanan na yun before ng mga previous days na nag-aaral din with that course yung natapos na namin. So, talagang medyo challenging talaga tong education units. Kasi hindi siya, kumbaga, kakaiba siya sa mga ibang subjects or ibang courses. Kasi may mga terms na hindi siya familiar sa amin. At the same time, kasi we have a parang sharing of ideas and interactions with other aspiring teachers. So, sa kanila, their terms is quite different also. Yung iba is, yan, yung mga teachers na nasa NC na yun, na kumukuha ng units para, para ma-upgrade or para ma-validate yung kanilang pagiging instructor doon sa school. Ayun, so, yan, parating na yung mga challenges din na like si Sir Petty, kasi output na yung mga bibigay niya na activity sa amin. So yan, so let's say honestly, yan, naisip ko na talagang gagastos kami kasi kita ko palang binigay niya mga activities, kailangan talaga ng materials na kailangan talagang kunin sa mga bookstores or mga school supply stores. So yun, madaming mga kailangan so gawin, and at the same time, ayan na, nandiyan na rin yung mga magpapagawa talaga ng medyo mas madadami. I think 2 times, 3 times, 4 times the quantities of compared with the last months na may mga nagpagawa ng mga for invitations, for christening, wedding, or something similar or related. And yan, ang pinakamahirap din yung mugs. So yan, so kailangan talaga ng mabusisi din doon kasi we need to wait mag-print ng yung mga materials niyo na kailangan na maging output ng mugs na ganyan. So pag-iisipan mo yung outline, pag-iisipan mo yung kanyang mga designs. So medyo nagdoble yung challenge kasi nga yun yung mga habang gumagawa ka ng activities na pinagawa ni Sir Petty, nandiyan parang sumasabay yung mga pinapagawa nila. Then yan, after ng mugs, calendars, yan 2025 pang giveaways ng mga stores around ng dito sa barangay ng mga yan. So yan, parang kasi graphics gagawa ka na naman, dodoble. So after naging 5 times yung mga challenge na dumating kasi sabay-sabay na yan. Yan. So buti na lang mabait si Sir Petty na yan, sige, I will let you to do your activities for the whole month like that. Then yan, hanggang lumagpas kasi
The reason is due to typhoon. So yan, kapag hindi ka makapag-prepare ng mga materials mo or something like that. Yan. So tapos ng Christmas, yan. Sa Christmas, no, talagang madami din nangyayari. Gastos din kasi yan. Kailangan mo ng panggasolina, kailangan mo ng ng papa-change oil. Kasi everyday yan, nagta-travel po ako from our house to Tapos at the same time, kapag may mga deliveries na din, di-deliver mo sa mga malalayong lugar, yan. So yun yung mga experiences during my first day up until now na aking journey as earning student of education. So up until now, so this is actually one of our activities or requirements para makapasa kami. So sana kung sino man po yung mga makapapanood ng video na to, lalo na sa mga gustong mag-take ng earning units din, and specifically itong education na to, I suggest na you need to prepare yourself. Actually, lahat naman ng bagay dapat you need to prepare yourselves kasi yan, physically, mentally, financially, yan. So you need to prepare for those things so that hindi ka bigla ka na lang magugulat. Although masaya din yung parang may nararamdaman kang mga challenges kasi part yan ng being adult na kailangan mong ma-manage din yung kung ano yung mga difficulties at saka struggles, challenges. Yan. Kuha kayo ng mga planners kung ano yung mga gagawin nyo sa buhay nyo. So I'm starting already to do that because yun, ma-monitor mo kung yan, we need to do the plan A, plan B, plan C. Failed si plan A, need to go to the plan B. Then what if I need to modify those things para magkaroon ng kumbaga alternative ways. So ito lang po may suggest ko na kailangan din ito ng mahabang pasensya. Kasi yan, so lalo na kapag kulang kayo sa mga resources, and at the same time kung kahit nandiyan yung support ng parents, parang mahirap pa rin yung parang madami ka nang iniisip. So parang nakafocus ka sa gagawin mo para matapos mo yung activity. Then may mga papasok ng mga parang unexpected na problema. Yan, nandiyan yung mga may mamamatay na nakamag-anak. So parang nag-struggle yung emotions kung kaya mo pa bang magpatuloy, ganyan. So preparation lang talaga. And at the same time acceptance kung halimbawa kung may mga pangyayari talaga na hindi sa tingin mo ay hindi mo kakayanin. So better think na kung ano yung mga the best na solutions. Kasi di ba kapag yan, labas walang pumapasok. Nandun na rin nga yung point na parang mas maganda ata na maghanap lang din ako ng work kaysa yung parang yan yung napapagod yung utak ko na ganyan. Pero naisip ko din na medyo okay lang din kasi as I compare myself with other aspiring teachers na classmates ko dun sa aming eskwelahan, nag-struggle din talaga sila sa pagpasok kasi sometimes absent din sila because yung trabaho nila hindi kaya yung time, yung parang conflict. So pasalamat lang kasi pwedeng pakiusapan yung mga instructors. They are allowing naman na we are allowing to do na kung ano yung mga bagay na important. As long as important, yun naman kasi talaga. So yun lang po ang aking salaysay with this vlog na yan, magpapasalamat din kasi itong experience na to ay hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Kasi yung experience mo na parang na-realize mo na na-reflect sa sarili na kaya mo pala na pagsabay-sabayin yung mga bagay-bagay like this kasi ang akala mo na hindi mo kaya. Yun yung parang na-reflect ko sa sarili ko na talagang yan, challenges from other things, different things. Kaya yung parang ma-amaze ka kasi parang yun nga, you actually finishing those things na although may mga ups and downs, yan, hindi mawawala yan. So ito lang po yung aking content about myself as a earning unit student of Northeastern College, as an education earning unit student. So naway sa susunod na chapter ng mga buhay namin mga magkakaklase, naway sanay hindi kami pabayaan ng nasa taas kasi we are planning to take our LET examination for parang syempre kapag yun nga yung pinaka-goal namin na makuha yung license. So we need to earn and work for it. Even though medyo gahol sa oras kasi yung TOR talaga kailangan din namin na ipakita yon sa PRC para yun makakuha kami ng application or makapag-submit kami para ma-validate yung pag-submit namin ng application. So may mga conditions din talaga. So kapag hindi man magawa at hindi man makuha ngayon kasi talagang gahol din sa oras, so maybe by this coming September, so pretty sure siguro ka-prepare na kasi mahabang buwan na rin yun na pwede ka rin mag-review. So that is like plan B. Kasi plan A is 50-50. So it's either even matapos namin yung mga activities and allots. So depende kasi kapag halimbawa kahit makuha namin yung TR namin within as soon as possible. So pretty sure mahirapan din kami na mag-review kasi parang kumbaga let's make it like yun nga, parang para siyang kanin na kapag hindi naluto na maayos, so yun yung tinatawag natin na nakusil. So symbolism. So that would be all guys who are watching, and sana na-inspire ko kayo sa mga pinagsasabi ko kasi that's the story behind this smile.
excitement also because yun nga parang ayan parang ang bilis lang ng araw na unti-unti na namin natatapos yung mga activities to get this earnings. So yun lang guys, so sana nag-enjoy naman kayo kahit papaano sa pakikinig sa aking vlog na ito. So see you out there kapag magkakasalubong, and at the same time kung magkikita-kita man tayo ulit sa mga susunod na chapter ng buhay natin, wag lang sa next life. Joke lang. So yun lang po guys, bye.